Oh, sige. Sige lang po, Ustad. Take your time po, Ustad. Ustad, if nagsasalita po kayo, nakamute pa rin po kayo, Ustad. So yan, okay na. Okay na. Okay na, Ustad. Malinaw. Pasensya na ano. Okay lang. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. Naway ang kapayapaan ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, tayo ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga ginagamit nating oras, ginagamit natin na mga gawain, hindi kay ating ginagawa sa araw-araw at ating ginagamit ng mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin ito mapapantayan o di kaya hindi natin ito mababayaran kapag sa pamamaraang salapi o di kaya pamamaraan na ito ay babayaran natin. Subalit, saan ba natin mababayaran ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala kundi sa paggawa ng kanyang pagsamba, paggawa sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kagaya sa ating ginagawa ngayon, ginagawa niyong pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman, hindi lang kayo, pati ako nag-aaral din, lahat ng ito ay napaloob sa tinatawag na ibada, o di kay ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang pag-aaral, ito ay pag-aaral sa Islam, pag-aaral sa salita ni Allah, at pag-aaral sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung sunna ng Propeta, ito rin ay maituring o di kay matatawag na ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Before natin simulan ang ating topic o di kay ating paksa, lecture sa gabing ito, nais ko lang pasalamatan ng Nurul Ilm Academy, operated by Students Association for Islamic Affairs and Corporation, no? Ito ay sa pamumuno ni Amir President at Nasim Malako. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ito ay magandang programa. So, actually, napahanga din ako sa iya dahil sila ay aktibo sa tinatawag na online class, pag-aaral. So, lalo na dito sa atin ngayon, dito sa Manila. So, kailangan, nararapat din sa atin na magkaroon tayo ng ganitong pag-aaral. Kahit man tawagin natin ito ay online class, subalit, kapag isinasapuso o di kaya'y pinapakinggan ng maayos at isinasapuso at sinasabuhay ang mga aral, wala itong pinagkakaiba doon sa face-to-face na pag-aaral. So, ganun din, face-to-face na pag-aaral, kung ang face-to-face na pag-aaral ninyo ay hindi tayo nakikinig, hindi natin isinasabuhay, yun ay mas mainam kung ganitong online class, at least natin ay sinasabuhay natin at ito ay nakukunan natin ng aral. So, yun. So, alhamdulillah, ang binigay sa akin ng ating butihing Amir, di kay Rais, patungkol sa pag-aaral ngayong gabi, ay ito ay tinatawag na hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bago natin simulan ang paksa na binigay sa atin ngayon, patungkol ito sa tinatawag na tauba, pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung makakapag-aral tayo ng kulliya, ay mapapag-aralan natin ang tinatawag na mustalahul hadith. So either rubama I think sa Thanawi na mga ibang mga madrasa ay pinag-aaralan na nila ang tinatawag na mustalahul hadith o di kaya tinatawag na ulumul hadith. So ang kabilang sa mga
meaning o di kay kahulugan ng kapag narinig natin ng hadith, hindi lamang ito tumutukoy sa qaul, hindi lamang ito tumutukoy sa salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang hadith kabilang sa kahulugan ng tinatawag na hadith, ito ay qaul, ito ay salita ng propeta Muhammad, fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam, qaul, aqwal, af'al at tinatawag na takrir. Ibig sabihin ng hadith ng propeta Muhammad, kapag narinig natin yung hadith, ang papasok di kay ipasok natin sa ating isipan na ito ay aqwal. Ibig sabihin ng aqwal, mga salita ng propeta Muhammad, mga sanad, ito yung mga sanad, ito yung mga salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then af'al, ito yung mga kilos, mga gawain na nakikita ng mga sahaba at mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsasabi, yun ay naisali doon sa tinatawag nating af'al. Then pangatlo, ito yung tinatawag na takrir. Ang ibig sabihin ng takrir, in short, ito yung mga desisyon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Mga bagay na kung saan yung mga sahaba ng propeta Muhammad ay magtatanong doon sa propeta na kung ito ba ay bawal o di kaya ito ba ay halal o di kaya ito ay haram, ay kapag makita nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi siya magsasalita, hindi siya tutugon doon sa kanilang tanong, siya ay mananahimik na lamang. So ayon sa mga ulama natin, ay yun ay yung sukot ng propeta Muhammad. Ibig sabihin ng sukot, yung pananahimik ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalil, ibig sabihin ito ay palatandaan na yun ay pwede na gawin ng mga sahaba o di kay pwede at hindi pinagbabawal sa ating relihiyon. So yun, alhamdulillah, konting paliwanag lang sa kahulugan ng hadith dahil ito ang pag-aaralan natin ngayon. So, bismillahirrahmanirrahim, no? Sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, naway hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, naway malinawan tayo. Di kaya'y naway buksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pakikinig at buksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating isipan at buksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso upang maipasok natin ang aralin na itong ngayong gabi patungkol sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bismillah, ang hadith na ito ay patungkol sa tauba. Yan. Patungkol sa tauba, ibig sabihin ng tauba, ito ay lingwaheng Arabo. So ibig sabihin ng tauba, ito ay pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang hukom na ito, ayon sa mga scholar natin, ito ay yajib ala kullu man yudnib. Kaya ito ay obligado sa mga lahat ng nagkakasala. So yun, dito natin makaklaro kung ang mga nagkakasala lang ba ang humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito natin papasokin ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang tauba, tayo'y talagang itinurs ng Allah subhanahu wa ta'ala, di kaya'y inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang silbi ang pagsasala natin, no? Walang silbi ang pagsasala kung walang tauba na binigay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang tauba na ginawa na programa, ito ay qadar, kabilang sa mga qadar, hindi pa man tayo pinanganak ng ating mga magulang, wala pa tayo dito sa mundo, wala pa ang ating prophet Adam, ay nakasulat na ito sa Lawhil Mahfuz. Ibig sabihin nun sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakasulat na ito sa Lawhil Mahfuz na kung saan magkakaroon ng tauba na programa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga taong marunong silang mag-assessment sa kanilang mga sarili na kung saan kapag sila ay nakagawa ng paglabag sa tagapaglikha na si Allah, ay magkakaroon sila ng intensyon na sila ay makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lahat naman tayo, di ba, alam natin mga brothers and sisters, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paulit-ulit natin itong naririnig, paulit-ulit natin itong nasasaksihan, naririnig sa ating mga ustad, sa ating mga ulama, na tayong mga angkan ni Adan. Tayong mga angkan ni Adam ay nagkakamali tayo.
Kullu ibn Adam khata'un. Lahat tayo ay nagkakamali. Siyempre, sino ba naman ang hindi nagkakamali sa atin? Maliban na lang sa mga malaika. Bakit yung mga malaika hindi sila nagkakasala? La ya'suna Allah ma amarahum. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga malaika, la ya'suna Allah ma amarahum. Ibig sabihin, hindi nila ito kung hindi nila lalabagin ang kung ano man yung ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, which is ang mga malaika, ang pinagkaibahan natin sa mga malaika, yung mga malaika hindi sila nakakagawa ng pagkasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit tayong mga tao na nilikha lamang mula sa lupa o di kay mula sa tubig, yun ay nanggaling sa ating ama at saka ina, which is tayo ay nakakasanayan na natin o di kaya tayo ay nagkakamali patungkol sa tinatawag na pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kahit ganun pa man, ang Allah subhanahu wa ta'ala, which is tayo kapag tayo ay nagkamali, ito ay binubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na tauba. Ito ay kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako nga, kung ako ang sa side ko, pag nakikinig ako ng Quran, so ang pinaka-favorite ko na sura ay Suratul Tauba. Bakit? Kasi sa Suratul Tauba, diyan natin marirealize, no? Kung maririnig natin ang Suratul Tauba, maririnig natin ang kalima, word lang na tauba, kung ikaw na marunong ka umunawa, yes, sa iyong pagkakasala, yun ay mauupin sa iyo. O hindi kayo mabubuksan ng iyong isipan patungkol sa tinatawag na tauba. So, ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala before tayo dun sa hadith ng propeta na sa mukarrar ninyo? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan nyo dito yung senaryo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay napakamawain. Yes, napakamaawain sa kanyang mga alipin. Kahit pa man tayo nagkakasala ng maraming pagkakasala, paulit-ulit na pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi pa rin tayo binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng limitasyon na ganito, huwag na tayong magtauba. So hindi tayo binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng limitasyon. Ito yung kagandahan ng Islam. Bakit? Kasi walang limitasyon na binigay si Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na tayo magtatauba. So walang limitasyon na ikaw ay nagkasala ng 7 beses, ng 8 beses, ng o di kay 9 na beses, o ilang beses pa dyan, ay walang limitasyon na binigay si Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa tinatawag nating tauba kapag tayo ay nagkakasala. So ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sinabi niya, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha ghafurur rahim." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo ya Muhammad, alladhina asrafu ala anfusihim. Sabihin mo ya Muhammad, doon sa mga tao na yun na kung saan nagmamalabis sila. Kumbaga, dinadown na nila ang kanilang mga sarili dahil sila ay nagkasala, dahil sila ay nakagawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, dinadown na nila ang kanilang mga sarili kung saan sila ay nagmamalabis na sinisisi nila ang kanilang mga sarili, kumbaga sila ay na evaluate nila ang kanilang mga sarili na sila ay napakarami ng kasalanan na nagawa dito sa mundo sa mga kautusan ni Allah. Ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? La taqnatu min rahmatillah. Sabihin mo ika o Muhammad doon sa mga tao na yun, la taqnatu min rahmatillah. Ibig sabihin, huwag na huwag silang mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagpapatawad. Yes, nagpapatawad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin kapag siya ay pumasok sa tinatawag nating tauba. So ayan. So bismillah, andito na tayo sa ating paksa na hadith na nakasulat din sa mukarrar niyo dito sa Nurul Ilm Academy. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Ulitin ko, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في
fil yawmi akthar min 70 marra. Sinabi ng Allah subhanahu ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon kay Abi Hurairah, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, narinig ko ang sugo ni Allah. Sino ang nakarinig? Si Abi Hurairah. Narinig ng Abi Hurairah ang sugo na ni Allah subhanahu wa ta'ala, sami'tu Rasulullah, ito ay tinatawag nating af'al ng akwal ng Rasulullah. Bakit? Kasi mismo si Abi Hurairah ay narinig niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sinabi ng propeta? Yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra. Sinabi ng propeta Muhammad, sinabi, sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay akong humihingi ng kapatawaran kay Allah at nagbabalik loob ako sa Kanya sa isang araw ng humigit sa 7 beses. Humigit sa 7 beses. So dito na yung nabanggit ko kanina, yung tauba ba ay para lang sa mga taong nagkakasala? Para lang sa mga taong nakagawa ng malaking kasalanan? O di kaya para lang doon sa mga tao na kung saan nakikita nating malalaswa na ang kanilang mga ginagawa? Hindi. Kasi tayo na mga taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, open pa rin sa atin ang tinatawag na tauba. Huwag tayong magmagaling. Yan. Huwag tayong magmagaling. Huwag nating isipin na hindi tayo nagkakasala. No, subhanallah. Ha? Mga kapatid, mga sisters namin, huwag nating tingnan ng ating mga sarili na tayo na yung perfecto. Kahit pa man ikaw ay nasa larangan ng da'wa, kahit ikaw pa man ay nasa larangan ng pag-aaral ng Islam, o di kaya nasa larangan ng pagninikab, o di kaya nasa larangan ng paghihijab, ay hindi ka na nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hinuhusgahan mo yung mga taong hindi naghihijab, hinuhusgahan mo yung mga taong hindi nagninikab. Yun ay malaking pagkakamali sa mga bawat Muslim na nangyayari ngayon. Bakit? Husga dito, husga doon. Pero hindi na naiisip ang kanyang sarili na hindi na pala siya nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga pagkakamaling pagsasabi, o di kay pagkakamaling mga ginagawa sa paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Nakafocus siya doon sa mga pagkakamali ng iba. Hindi siya nakaka-focus sa kanyang sarili. So yun ay hindi magandang ugali ng taong mananampalataya na kung saan hindi na maiisip din sa kanyang sarili ang tinatawag na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa fi riwayati Muslim, ito yun ay narrated di kaya isinalaysay yun ni Imam Bukhari rahimahullah. At sa riwaya ni Muslim, ayon sa kay Muslim, yung riwaya na iyon, riwayatul Bukhari, yung wallahi inni la astaghfirullah, yung sinabi ni Abu Hurairah na sami'tu Rasulullah, ang nagsasumalaysay nun ay si Bukhari. So mayroon namang binigay na riwaya. Kapag sinabi nating riwaya, yung nagsalaysay. Bakit? Kasi sa hadith, mayroong tatlong parte, uri ng hadith. Diyan, mayroong tinatawag na sanad, mayroong tinatawag na rawi, at mayroong tinatawag na matan. So inshallah, yun ay malalaman o matutunan din natin yung mga ganong bagay. O di kaya, mayroon na sa inyo na nakakaalam patungkol sa mga ganon na uri ng hadith. So mayroon dito na fi riwayat Muslim, ito ay riwaya naman mula kay Muslim, Imam Muslim. Sinabi niya dito, ya ayuhan nas. Ito ay sinabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta din ang nagwika. Anong sinabi niya? Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa anna atubu fil yawmi 100 marra. So yun ay riwaya ni Muslim. So anong kahulugan niya? Sinabi ng propeta Muhammad, o kayong mga tao, magbalik loob kayo kay Allah at humingi kayo ng kapatawaran sa Kanya, tunay na ako ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang araw na 100 beses. Mashallah, subhanallah. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hadith, sinabi niya na siya ay nagbabalik loob at humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala ng 100 beses, 100 times. Nagbabalik loob ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang araw ng 100 beses. So ito ay napakalaking paghahanga natin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is Allah subhanahu wa ta'ala ghafarallahu dhanbahu min qabl ba'da wa min qabl. Yung
yung kasalanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan ng mga nakaraang mga kanyang nagawa at yung mga hindi pa niya nagagawa, which is yun ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan. Pero bakit ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagbabalik loob sa kay Allah subhanahu wa ta'ala? Minsan nangyari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ni si Aisha na nadatnan ng Aisha radhiyallahu anha ang Propeta Muhammad. Ito ay asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Aisha radhiyallahu anha, si Ummul Mu'minin. So isang gabi nadatnan niya ang propeta na anong ginagawa? Nagsumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin natin nagtahajjud, nagqiyamul layl, nagsusujud kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay nakita ni Aisha radhiyallahu anha. So tinanong ng Aisha radhiyallahu anha ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit pa niya ginagawa 'yon? Bakit pa niya ginagawa? Ipinatawad na sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan. Ngunit ano ang sinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano sinabi niya? Afala akunu 'abdan shakura? Yun ang sinagot niya kay Aisha. Hindi ba maaring ako ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala? Alipin na magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, mapapasalamatin kay Allah. So yun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ng Propeta Muhammad, kaya niya ginawa yun dahil gusto niyang ipakita sa mga ipakita sa mga taong susunod sa kanya na kung saan ang pagpapahalaga ng tinatawag na tawba, pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito tayo sa tagapag-ulat ng hadith. So ayan. Dito tayo sa tagapag-ulat ng hadith. Kilalanin natin ang tagapag-ulat ng hadith sa pag-aaral na ito, Abu Hurairah. So hindi si Abu Hurairah Indasa na, hindi si Mufti Abu Hurairah. Maraming Abu Hurairah. So ayan. Huwa Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, Adwasi, wa sababu tasmiyatu bi Abi Hurairah annahu lahu hirratun yal'abu biha wa huwa sahabiyyun muhaddithun wa faqihun wa hafidhun. So ayan, si Abu Hurairah daw, ito ay hindi ito pangalan ng propeta, hindi ito pangalan hindi ito tunay na pangalan ng Abu Hurairah. Bakit? Kasi mayroong tinatawag na dalawang uri ng pagpapangalan mo sa isang tao. Una, ito ay tinatawag na laqab. Ang laqab. Anong ibig sabihin ng laqab? Ito yung tinatawag natin na kanyang nickname. Yun yung laqab. So, ano naman ang tinatawag nating kunniya? Ito yung kunniya. Kapag narinig natin ang tinatawag na kunniya, ito yung alias, hindi kaya ipapangalan natin doon sa tao na yun. Hindi, ganito. Ang laqab, ito yung alias ng isang tao. Ia-alias mo yung tao. Halimbawa, kung ano yung ia-alias mo doon sa tao na yun, nakilala mo, yun yung tinatawag na laqab. So ang kunniya, ito yung tinatawag mo na pwede mong gawing nickname. Hindi kay pangkasanayan na pangalan doon sa tao na yun. Ito ang halimbawa na si Abu Hurairah. Ito ay tatawagin nating kunniya. Hindi ito yung tinatawag nating laqab. So si Abu Hurairah, ito ay si Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Ito ay si Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. No? So, it is ang dahilan ng pagtawag sa kanya bilang Abu Hurairah, ang dahilan ng pagtawag sa kanya na Abu Hurairah, o di kaya ito ay tatay ng mga pusa. Kapag narinig nating Abu Hurairah, ang Hurairah, ito ay tatay ng mga pusa. Ito ay tatay ng mga pusa. Ay meron siyang mga pusa na nilalaro. So ayan. So kaya siya binansagan, kaya siya tinawag na Abu Hurairah. Ito ay alam ng iba siguro sa inyo. Kaya siya tinawag na Abu Hurairah dahil bakit siya ay mahilig maglaro ng mga pusa. So ayan. Sa mga brothers natin na mahilig maglaro ng pusa, which is ang pusa ay hindi lang ito sa mga kahiligan ng mga babae. Hindi lang ito sa mga kahiligan ng mga sisters natin. So mayroon ding mga lalaki, no? Na kung saan mahilig din sa mga pusa.
So ito, kabilang ito si Abu Huraira sa mga tao, sa mga lalaki ng sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahilig sila sa sa tinatawag na pusa. So ayan, kapag sinabi nating Huraira, ito ay hindi yung mga malalaking pusa. Ang Huraira, ibig sabihin ng Huraira, ito yung mga maliliit na mga pusa. Huraira, Humaira. Ito yung mga kapag pinag-aaralan natin yung sarf, yung tinatawag na nahu, meron sa nahu, di kasi sa sarf, meron dyan na mga tasrif na kapag yun ay binanggit natin ay pwedeng, kapag marinig natin iyon, ay malalaman natin na ang tinutukoy na bagay na yun ay mga malaliit. Ito ay example niya, Huraira, Umayra, yung mga ganun na mga patungkol sa sarf. So inshallah, matutunan din ninyo yan. So Abu Huraira, yung Huraira, ito ay yung mga chikiting. Hindi kaya ito yung mga maliliit na mga pusa. So ayan. Siya ay isang sahabi. Ibig sabihin ng sahabi, ito ay nakasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakasama ng Propeta Muhammad at naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya rin ay tinatawag na muhaddith. Yan. Siya rin ay tinatawag na muhaddith. At siya rin ay nakabisado niya ang Quran. Ibig sabihin ay una siya ay muhaddith, then siya pa ay faqih. Ibig sabihin ng faqih, meron sa kanya yung pantas ng pagbabatas. Ibig sabihin, meron sa kanya yung katangian na pag-iisip na malaliman patungkol sa batas ng Islam. At siya rin ay hafid. Mashallah, siya rin ay hafid. Siya rin ay nakabisado niya ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ayan. Sa muhaddith, kabilang siya sa mga muhaddithin. Ibig sabihin ay maraming naiulat na hadith mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Huraira, Abdurrahman bin Sakhrin, siya ay isa sa mga napakaraming na ipalabas. O di kaya siya ay isa sa mga napakaraming na isalaysay na hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito tayo sa buhay ng Abu Huraira, yung shortcut na talambuhay ni Abu Huraira. So makikita din ninyo siguro sa baba sa screen ni Amir. Yan. Sinabi niya, Aslama as-sanata as-sabi'ata min al-hijra. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم مدة 4 سنوات ولقدرته الكبيرة على الحفظ والفهم بلغ عدد الأحاديث التي رواها 5474 حديثا حتى أصبح أكثر الصحابة رواية وحفظا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. Pumasok siya sa Islam noong ika-7 taon ng hijrah. Ang Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, siya rin ay balik Islam. So ayan, masya-Allah. Si Abu Hurairah, siya ay balik Islam. Bakit? Siya ay mula sa tribong Quraysh at siya ay sa Arabo, sa Quraysh, siya ay lumipat sa pananampalatayang Islam. Siya ay nag-Islam. Iniwan niya yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, iniwan niya yung mga pagsasamba ng mga tagut. So ngayon, ang ginawa ni Abu Hurairah, siya ay pumasok sa relihiyong Islam. Aslama as-sanata as-sabi'a min al-hijrah. Big sabihin, siya ay nag-Islam noong ika-7 taon ng hijrah. Noong ika-7 taon ng hijrah, yung paglipat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah doon patungong Madina. So yun, doon nagsimula ang tinatawag nating kalendar ng Hijri nung lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung paglipat nila doon sa Madina, so doon nagsimula ang hijrah. So ngayon, aslama sanata sabi'ah. Ibig sabihin ay nag-Islam ito ng ika-7 taon mula sa tinatawag nating hijrah. So ayan. Wala zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mudat 4 sanawat. Ibig sabihin, nakasalamuha nakasalamuhan ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating mahal na propeta, sa loob ng 4 na taon. Imagine yung mga brothers and sisters natin, ang Abu Hurairah 4 na taon niyang nakasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa 4 na taon na iyon, wala siyang ginawa kundi ang pagiging nag-focus siya sa pag-aaral, nag-focus siya
sa pakikinig sa propeta, nag-focus siya sa paggawa ng pag-ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, which is mayroong si Abi Hurairah, isang mukhlis na sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan, 4 na taon lang niya nakasama ang propeta, ngunit isa siya sa mga tanyag, isa siya sa mga napakaraming isinalaysay patungkol sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun, dahil sa dakilang kakayahan niya sa pagkakabisado, pag-uunawa, umabot ang bilang ng mga hadith na naiulat niya sa 5,374 hadith. So ito, pagdating dito sa mga naiulat ni Abu Hurairah, so meron ditong mga ikhtilafat, no? Meron itong mga hindi pagkakasang-ayunan ng mga ulama natin. So inshallah subhanahu wa ta'ala ay wallahu a'lam, no? Meron din mga nagsasabi na ito yung rami ng naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So siya ang naging may pinakamarami sa mga sahaba na naiulat at nakabisadong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gaya ng ating sinabi kanina. So yun yung maikling talambuhay ng Propeta Muhammad, yun yung maikling talambuhay ng Abu Hurairah, sahaba radhiyallahu anhu. At dito rin sinabi rin, walisa'ati hifdhihi iltafa hawlahu al-adid min as-sahabah wa tabi'in alladhi rawahu anhu wa yuqaddaru 'adaduhum bi akthar min 8 rawin wa jadirun bi-dhikr aidan annahu min a'lam qurra'il Hijaz. حيث تلقى القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. At dahil sa lawak ng pagkakabisado niya, nagtipon sa paligid niya ang maraming bilang ng mga sahaba, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, at ng mga tabi'in, mga followers ng mga sahaba. Pagkatapos ng mga sahaba, mayroong followers ng mga sahaba, yun yung tinatawag na tabi'in, na nagulat mula sa kanya at itinataya ang bilang nila na mahigit 800 tagapag-ulat, at nararapat lang na mabanggit na isa din siya sa mga kilalang mambabasa ng Quran na Hijaz. Ibig sabihin ay Mujaz, kung saan nakalap niya ang Quran mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Ito ay kompleto, no? Ang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siya pa ay tagapag-ulat ng hadith, at maliban pa doon, siya ay nakabisado niya ang Quran sa pamamagitan ng tinatawag nating ijazah. Ibig sabihin ay siya ay mujaz, na kung saan nakalap niya, di kay nagagaya niya ang pagbabasa ng propeta, pamamaraan ng pagbabasa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? At yun ay dahil yun sa mga fadl, ibig sabihin ito ay yung mga kainaman ng Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So hindi sinayang ni Abu Hurairah, hindi niya sinayang ang pagkakataon na makasama niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil marami siyang nagawa, marami siyang gustong, marami siyang nagawa na mapapakanibangan ng mga susunod na mga tao, umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa mga tabi'in, tabi'ut tabi'in, at tayo na sumusunod sa apak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaong Islam na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. So ayan. So dito tayo sa mga mahahalagang aral mula sa hadith. Yan, sa baba kung makikita niyo sa screen, mga mahahalagang aral mula sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi dito, at-taubatu huwa ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi min kaba'iriz dhunub wa sagha'iriha wa hukmuha wajibatun min kulli dhanbin. So yan, sinabi dito, ito ay ang tauba daw, ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, mula ito sa paglabag. Ibig sabihin, mula ito sa paglabag sa mga pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ar-ruju'u minal ma'siyatillah. Ibig sabihin, ikaw ay babalik ka, lalayuan mo, mangingilag ka na mula sa pagkakasala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ikaw ay lalapit doon sa ta'atillah. Ibig sabihin, ikaw ay lalapit doon sa mga pinag-uutos, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang punto dun, ikaw ay lalayas na mula sa maasiya at ikaw ay kakatok na mula sa tinatawag na pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang pagsunod sa kanya mula sa malalaking kasalanan at mga maliliit nito at ang hatol nito. Dito tayo sa hukam ng tauba. Ang hatol nito ay obligado mula sa lahat ng mga makakasala. Yan. So ito ay obligado sa lahat ng mga nakakagawa. Yung mga tao na nakakagawa, hindi kayo mga tao na tambak-tambak na ang kanyang mga kasalanan, ito ay obligado sa kanya. So ito ay hindi naman ito pinagbabawal sa mga taong hindi nagkakasala. So alam natin lahat tayo nagkakasala. So mas sigurado tayo na tayo ay magtatawba rin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkasala ka man o hindi ka man nagkasala, dapat magtawba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay mas wajib doon sa mga taong nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala upang masumpungan yaong mga maasiya, upang yun ay mabura, upang yun ay mabura ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mawala yung mga tinatawag niyang pagkakasala. Dapat siyang magtawba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bago yun, bago natin makuha. Yan. So bago natin makuha ang tinatawag na tawba, bago natin makuha ang tinatawag na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan din natin na dumaan sa proseso. So ayan, katulad ng sasakyan. So before mo mamaniho yung sasakyan, kailangan dumaan ka muna sa tinatawag na pagpapractice, yung mga kondisyon na ikaw ay matuto ka magmaniho. So ganyan din ang tinatawag na tauba. So kailangan din nating kunin ang mga kondisyon, no? Mga kondisyon na tayo ay katanggap-tanggap ang ating pagtatauba, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi tayo sisimplang sa tinatawag na tauba, no? Dahil karamihan, marami sa mga tao ngayon, lalo na yung hindi nila naiintindihan ang tinatawag na tauba, alam lang nila ay tauba, pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, maya-maya nagdua, maya-maya wala ng tauba. So yun ay mga tao na kung saan hindi nila nalalaman, hindi nila natutunan ang tunay na kondisyon ng tinatawag na tauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kainaman ng mga taong nag-aaral. Ito yung mga kainaman ng mga taong sumasaliksik ng kaalaman, dahil ganito ay malalaman nila ang mga kondisyon patungkol sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada, yung ang tauba na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito tayo sa mga kondisyon. Dito, nasulat dito, may 5 kondisyon ng tauba. Walit taubati 5 syurutin, yajibu adauha, wa in la fala tuqbal at tauba. So, ang pagbabalik loob ay may 5 kondisyon. Yan, na kailangan matupad, dahil kung hindi ito matutupad, hindi ito magagawa, ang 5 kondisyon na ito ay hindi matatanggap ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat din tayo maingat, mga brother and sisters, no? Dapat din tayo maingat patungkol sa tinatawag na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So pasukan natin ang unang kondisyon. Una, al-ikhlasu lillah bi an yakuna qasdul insan bi tawbatihi wajhun lillahi subhanahu wa ta'ala. Wajhan lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, una, ayon sa translation nito sa wikang Pilipino, sincerity, kadalisayan o di kay katapatan. Yan, katapatan, ang sinseridad para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay maging ang layunin ng tao, layunin natin sa pagbabalik loob niya ay kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo dahil magtatawba tayo, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa Kanya. Yes, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo magtatawba dahil bakit? Dahil lang sa nagugustuhan natin, dahil lang sa magulang natin, dahil lang sa kung sino man dyan na doon mo lang ipinapakita yung tinatawag na pagbabalik loob mo. Ngunit ito ay direkta natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, which is dapat maging ikhlas tayo sa tinatawag na tauba. Maging ikhlas tayo sa tinatawag na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung una. Sa pangalawa, ito ay an-nadam ala fi'li min al-ma'siyah, ay ang pagsisisi sa anumang nagawang kasalanan. Hindi ito inahambog. Huwag mong ihahambog na ikaw ay nagkasala. Hindi. Takpan mo ang iyong kasalanan. Kung ikaw ay magkakasala, kung ikaw ay magtatawba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung may plano kang magtatawba, huwag mo nang sabihin, huwag ka nang mag-focus sa, huwag mo nang ipagkalat pa ang iyong tinatawag na
pagkakasala, wag mo nang ipaghambog, wag mo nang ahambog ang iyong mga kasalanan. Bakit? Kasi kasama sa kondisyon, syurot ng tinatawag na tauba ay ang pagsisisi mo sa iyong ginagawang kasalanan. Yan. Malalaman mo na tanggap-tanggap ang iyong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala kung makakadama ka ng tinatawag na pagsisisi. Kung nararamdaman mo na ikaw ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, nararamdaman mo na mayroong pagsisisi sa ginawa mong kasalanan na doon, sa ginawa mong kasalanan, kung meron kang nararamdaman na pagsisisi, nagsisisi ka, bakit mo yun nagawa? So yun ay napaloob ka na sa tinatawag na kondisyon ng tauba. Yun ay kasama na yun na kung saan totoo na matatanggap yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay pangalawa ang remorse o di kaya pagsisisi sa anumang nagawa niyang kasalanan. So pangatlo, al-qal'u, al-iqla', ibig sabihin al-iqla' o di kaya al-qal'u an adh-dhanbi alladhi huwa fihi. Wa hadha aham shurut. Yani wa hadha ahammu min shurut. Ito ay ang tinatawag na pagtigil. So ayan, ang paghubad, paghubad. Ibig sabihin ay pagtigil sa kasalanan sa pamamagitan ng pag-iwan ng kasalanan o paglalabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtigil, bakit? Kaya ito ay nabanggit dito, wahada ahammu syurutihi. Sa baba, wahada ahammu syurutihi. Bakit? Kasi ito daw ang pinaka-importante sa mga kondisyon na nabanggit dito. Ito yung pinaka-importante. Bakit? Ang pagtigil sa ginagawang kasalanan. Kahit nagsisi ka pa, kahit ikhlas pa ang iyong pagtatawba, subalit tuloy-tuloy pa rin ang iyong paggawa ng kasalanan. Tuloy-tuloy pa rin ang iyong paggawa ng kasalanan na iyon. So hindi mo natitigilan iyon. Yun ay struggle mo sa iyong sarili na maiwanan mo ang gawain na yun. Kumbaga, hubarin mo yun. Kumbaga sa damit pa, kung makikita mo yung damit mo na mabaho na, o di kaya mayroon ng kakaiba na amoy, o di kaya marumi na yung damit mo, ay hubarin mo at palitan mo ng bago. Palitan mo ng palitan mo ng mga Levi's. So kung meron kang Levi's, palitan mo. Yun ay para makita mo na kung saan mayroong pagbabago sa iyong sinuot na damit. Bakit? Ganun din ang tauba. Ganun din ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat alisin mo yung tigilan mo di kay pag-ubarin mo na yung kasalanan na yun at ikaw ay magpatuloy sa kung saan pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pangatlo, yung pagtigil sa tinatawag na kasalanan na magagawa ng isang tao sa pamamagitan ng kasalanan. So pang-apat, al-azmu ala an la ya'uda ilayhi fil mustaqbal. Ibig sabihin ay pagiging yung determinasyon. Ibig sabihin pagiging determinado ang pagpapasya o pagiging determinado na hindi na babalikan ang kasalanan. Ibig sabihin, iuobliga mo sa iyong sarili, sa iyong sarili, na kung saan hindi mo na babalikan. Pagkatapos mong iwan, wag mo nang balikan. Yan, kung iniwan mo siya, wag mo nang balikan. Ito ay hindi patungkol sa pagmamahalan na. Iba yung mag-shoot. Ito ay patungkol sa tauba. Kapag naiwan mo yung bagay na yon, yung kasalanan na yon, ay ganun din pala. Ganun din yung kapag yung mga bagay na iniharam ni Allah, yung mga bagay na nakasanayan ng mga bata ngayon, pwede kayo mga binata ngayon na kung saan meron silang mga karelasyon ng mga haram relationship na kung saan yun ay kabilang sa mga dapat iwan ng isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo ay nakadaan, lahat tayo ay nagkakamali kay Allah subhanahu wa ta'ala, illa man rahimahullah. Maliban na lamang sa kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala at iningatan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dangal. So yun ay kapag nagkamali tayo, aaminin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lahat ng tao ay nagkakamali, dumadaan sa tinatawag na pagkakamali. So kabilang doon na kondisyon ay ang pagiging determinado. Di kaya pag iiwan mo at ikaw ay magpupursige o di kaya ikaw ay gagawin mo magjihad sa iyong sarili na hindi mo na iyon babalikan. Hindi mo na babalikan yung ginawa mong kasalanan. So last, panglimang kondisyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ito ay tinatawag na
أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة أي قبل حلول الأجل وطلوع الشمس من مغربها أو من مغربها. Yun ay nangyari ito sa panahon na tinatanggap doon ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi, kagaya ng nabanggit natin, ang tauba, ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, i-open ito kay Allah subhanahu wa ta'ala until sa kamatayan. Until ito sa kamatayan at until ito sa pagbabangon muli. Ito ay ang araw ng paghuhukom. So ito ay bago tayo abutan ng kamatayan, bago tayo abutan ng bago kunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating ruh, ito ay dapat natin na kung saan unahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ito kapag namatay ang isang tao ay hindi na ito matatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dua. Kahit magdua ka sa iyong libingan, hindi pa rin matatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Wala nang tinatawag na tauba sa taong namatay na. So maliban na lamang kung ipagdudua siya ng mga taong buhay pa dito sa mundo. So ayan. So pangalawa ay bago pa gumuho yung mundo, di kaya bago pa sumikat yung araw doon sa Maghrib, doon sa kanluran, bago pa doon sumikat dahil ang araw ay lulubog sa kanluran at sisikat sa silangan, so bago pa mangyari yun, yun ay isa sa mga pinakamalaking palatandaan na araw na paghuhukom. Yun ay magkakabaliktaran na yung pagsikat at paglubog ng araw. So bago pa mangyari yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kailangan before pa mangyari yun ay magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan. So sa baba, wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adami famin shurutiha al-bara'u min haqqi ay radda ilayhi in kana malan masruqan aw talab afwahu in kana intihakan li'irdihi. Kung ang kasalanan daw ay may kinalaman sa tao, kung ang kasalanan naman na may kinalaman yung kapwa nating tao, kabilang sa mga kondisyon nito, meron din pala itong mga kondisyon na ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa karapatan ng may-ari nito. Ibig sabihin, ibalik sa kanya kung ito ay kayamanang ninakaw o humingi ng kapatawaran kung ito ay pagyurak sa dangal niya. Ibig sabihin, dito na ito maraming nangyayari sa atin. Ito yung nangyayari sa atin. Bakit? Mga ganitong bagay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung panluloko natin sa ating kapwa, yung mga paninirang puri natin sa ating mga kapwa, lulukohin natin ang ating mga kapwa, pangangakuan natin yung ating mga kapwa, na kung saan masasaktan ng ating mga kapwa, o di kaya makukuha natin yung kanilang dangal, maapakan natin yung kanilang dangal, so yun ay isa rin sa mga dapat pagtaubahan ng isang tao. Yun din ay dapat pagbalik looban ng isang tao doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kapag ang tao na iyon, meron din mga kondisyon. Kapag nagkasala ka sa iyong kapwa, meron ding kondisyon na bago ka pa magbalik loob, bago tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagbabalik loob, kailangan mo na humingi ka ng humingi ka ng kapatawaran doon sa kapwa mo. Bakit? Kasi ikaw ay kapag hindi ka pinatawad ng iyong kapwa, hindi ka humingi ng tawad doon sa kapwa na iyon, no? Hindi ka humingi ng tawad sa kanya, sa nagawa mong kasalanan sa kanya, hindi rin tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Hak ng karapatan ng kapwa mo Muslim yun sa'yo. Bakit? Anong gagawin ng tao kapag ganun? Dapat siya ay magpapalaya sa sarili mo sa karapatan ng may-ari nito. Ibig sabihin, kung mayroon kang kasalanan sa iyong kapwa, ay dapat mong ayusin. O di kaya dapat mo siyang konsultahin. O di kaya dapat kang humingi muna ng patawad sa kanya. So yan, hanapin mo yung ginawan mo ng kasalanan at ibalik mo kung ano man yung nakuha. Kung mayroon ka mang nanakaw sa kanya, kung mayroon ka mang nagawang kasalanan na pagnanakaw sa kanya, so ibalik mo yung ninakaw mo at humingi ka ng kapatawaran doon sa tao na yon. At pagkatapos nun ay humingi ka ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at tatanggapin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, o di kaya ay naapakan mo ang dangal ng isang tao, o di kaya kapwa Muslim, so kailangan din ay
humingi ka sa kanya ng kapatawaran, then humingi ka ng patawad kay Allahu subhanahu wa ta'ala. So ganun dapat ang gagawin ng isang tao. Ganun dapat ang gagawin ng isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay dapat siya na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo mga kapatid, mga brothers, sisters namin, kaya nga isa ito sa mga mainam, hindi kayo maganda na mga topic, hindi kayo maganda na mga kalima, o di kayo word na ating maririnig ay ito ang tinatawag na tauba, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Pagdating sa kabilang buhay, may mga tao na kung saan nakikita nila ang kanilang mga gawain. Sa araw ng paglilitis, ipapakita sa atin ni Allah. Ipapakita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ibig sabihin ay, sino man yung gumawa ng kahit isang napakaliit na gawain, doon ay makikita niya yun sa kabilang buhay. Kaya simpleng mga gawain, makikita mo ito sa kabilang buhay. Ipapakita sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang gumawa ng mga masasamang gawain, paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay makikita mo doon kay Allah, makikita mo sa kabilang buhay ang yung ginawa. So may mga tao sa kabilang buhay na kung saan makikita nila yun. Subalit pagkatapos nilang makita ay mabubura yung mga nakita nila. Ibig sabihin ay dahil doon sa pinatawad sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ginawang tinakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan. So ito ay napaisa din sa mga magandang ugali ng isang taong mananampalataya kay Allah. Kung gusto mong takpan ka ni Allah, brothers and sisters, kung gusto mong takpan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakasala mo doon sa kabilang buhay, kung mayroong darating sa iyo na isang pangyayari na makikita mo sa kapwa Muslim na siya ay gumagawa ng kasalanan o di kaya siya ay gumagawa ng malaswa, dapat mong takpan ang iyong kapwa. Ibig sabihin, huwag mong ipagkalat sa mga karamihan, huwag mong ipagkalat sa social media, huwag mong ipagkalat sa kapitbahay, huwag kang magmarites sa iyong kapitbahay. Bakit? Dahil darating sa kabilang buhay, tatakpan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil sa pagtakip mo sa iyong kapwa sa kanyang kasalanan. So ang gagawin mo, payuhan mo siya at ipanalangin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway patawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Doon sa kabilang buhay, yun ay kabilang doon. Baka yun ang makakatulong sa iyo pagdating sa kabilang buhay sa mga ginagawa nating kasalanan. So yun, alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggang doon natapos ang ating pagpapaliwanag patungkol sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So ang kasunod nito siguro Amir Nasim, ito ay takdang aralin. So ayan, merong takdang aralin ang binigay sa inyo mga kapatid natin sa Islam. So ayan, babasahin ko sa inyo. Takdang aralin, panuntunan, ibahagi ang iyong mga natutunan sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan sa sariling paliwanag. Maaaring ang sagot ay maigsi lamang o sa kung ano lamang ang kaya mong haba o igsi ng paliwanag. Ito ay para ma-evaluate lamang ang iyong natutunan sa pag-aaral natin. Una, ito ang question natin, ito yung sual natin. Una, ibigay kung sino ang nag-ulat at nagsalaysay ng hadith na ito. Basahin ko sa inyo yung matan. Sinabi ng propeta, Ya ayuhan nas tutubu ila Allah wastagfiruhu fa anna atubu fil yawmi mi'ata marrah. Sa wikang Pilipino, o kayong mga tao magbalik loob kayo kay Allah at humingi kayo ng kapatawaran sa Kanya. Tunay na ako ay nagbabalik loob kay Allah sa isang araw na 100 beses. So ang gagawin nyo, sasagutan nyo yung tanong na yon na kung sino ang nagsalaysay ng hadith na iyon. Yung rawaho, yung mga rawaho na ating naririnig. So yun yung unang tanong. Sa pangalawa, ibigay kung sino ang nag-ulat at nagsalaysay ng hadith na ito. Ganun pa rin sa unang katanungan. Ang matan, ang nilalaman ng hadith, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra.
So ang pinagkakaiba lang doon sa una ay ang nilalaman doon sa ano ay 100 beses, then ito ay sa pangalawa ay 70 marra, ay 7 beses. So yun yung pinagkakaibahan nila sa dulo. So ayan, isasagot nyo kung sino yung nagsasalaysay. Then ikatlong katanungan, sino si Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Magbigay ng pagpapakilala sa kanya. So abot na yung natutunan, no? Kung pwede kang kumuha dito sa ating napag-aralan, at kung mayroon ka pang naidagdag patungkol kay Abu Hurairah, so mas mainam. At pang-apat, ano ang 5 kondisyon ng taubah? Ano ang 5 na nabanggit natin na kondisyon ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? Yun yung pang-apat. Sa pang-5 na katanungan, magbigay ng 3 mahahalagang aral na natutunan mo sa pag-aaral ng hadith na ito. Maaari mong dagdagan kung gaano karami ang nais mong ibahagi na natutunan sa pag-aaral. Kung meron kang ini-idea, o di kaya yung mga natutunan, o di kaya gusto pang isuggest sa patungkol sa tauba, o di kaya pwede mong isagot, ay pwede mong sagutan. So ayan, tandaan sa pagsagot sa takdang aralin, hindi maaaring kopyahin. So ayan, meron palang tandaan dito. Ayan, wise din itong sa iya, no? So tandaan, sa pagsagot ng takdang aralin, hindi maaaring kopyahin ang nakalagay sa module at hindi rin maaaring mag-copy-paste mula sa internet, ngunit maaari mong ayusin ang mga salita sa mga paliwanag mula sa module o di kaya sa internet. In short, ay pwede kayong mag-uslob. So yan, pwede kayong mag-uslob. Ibig sabihin ng uslob, pwede kayong gumawa ng inyong sarili at kukuha kayo ng idea dito sa module na ginawa ng ating sa iya. So ayan, no, sa inyong academy, sa Nurul Ilm. So ayan, siguro yun lang siguro ya Amir Nasim. Alhamdulillah, ito ay malaking karangalan. Ito ay wala tayong hinahangad dito, kundi ay ang makuha natin ng habag at gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, balik sa iyo, ya Amir Nasim. Yan, nakamute ka ata. Nakamute ata si Amir Nasim. Ayan. Nakamute. Nakamute ka ata. Ayun, okay na? Ayun, alhamdulillah. So, jazakallahu khair, Ustad, sa pagbabahagi mo ng kaalaman. Naway pagkalooban ka pa ng kaalaman at kabutihan. At ayun, gaya nga ng sabi ni Ustad, ay lahat tayo ay nagkakasala dahil yun ang fitra o likas ng pinagkaloob sa ating ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng tao ay nagkakasala. At ang mainam sa atin na nagkakasala ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ay lahat tayo ay patuloy na pagkalooban ng gabay at patnubay tungo sa ganitong pagtitipon na napakainam na pagtitipon na kung saan nababanggit ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay kalugulugod kay Allah subhanahu wa ta'ala at itinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang karangalan ng mga taong naghahanap ng kaalaman sa Islam. So ayun, sana ipatuloy tayong maghanap ng kaalaman sa Islam. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo lagi na ang paghahanap ng kaalaman sa Islam ay ito yung kumbaga magiging prinsipyo natin bilang miyembro ng SAIA. Ito yung magiging pundasyon natin para mas tumatag tayo sa paggawa ng kabutihan at mas alam natin kung paano natin masolusyonan yung mga pagsubok na ipagkakaloob sa atin. Dahil nandito tayo sa SAIA upang gumawa ng kabutihan, gumawa ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong paghanap ng kaalaman sa Islam ay
ito yung napakadakilang pagsamba natin para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At napakainam na kapag tayo gumagawa ng kabutihan na meron tayong sapat ng kaalaman sa Islam. So, ayun, hanggang doon na lamang ang aking sasabihin. Maraming salamat, jazakumullahu khair sa lahat ng umattend at patuloy na nagpa-participate sa mga online activities at mga aktibidad ng SAIA. At jazakallahu khairan, Ustad Nabil. So, kung kung meron man akong nasabi sa inyo na kumbaga may mga masasakit na nasabi di kay pananalita o di kay meron doon na mga kamalian. Actually, tayo sa kagaya ng nasabi natin, meron tayong pagkakamali sa bawat isa at na fitra na sa atin yun. At yun ay humihingi ako ng kapatawaran una kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa inyo. At naway dalangin ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tuloy-tuloy pa itong ganitong pag-aaral. So malay nyo, after how many years ngayon, mayroon na kayong university na tinatawag na SAIA, mashallah. Di kaya'y Nurul Ilm Academy, meron na kayong building na napakalaki. So yun ay nanggagaling din sa inyo, sa ating lahat, no? Bilang pagtutulungan. Pagtutulungan dapat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagdada'wa, sa mga ganitong pag-aaral, dapat pagtutulungan sa bawat isa sa atin. Iwasan natin yung hindi pagkakaunawaan. Kung may hindi pagkakaunawaan sa atin, dapat ikonsulta natin kay Amir Nasim. So ayan, ikonsulta natin. Kung meron kayong galit kay Amir Nasim, kung nagagalit kayo sa kanya, so pwede yung pag-usapan. So inshallah, ganun, lakas sa atin na tayo magkamali sa bawat isa. So ulitin ko, jazakumullahu khairan sa nag-aaral. Lahat ninyo dito, alhamdulillah, mubarak sa inyong lahat, hanian lakum sa inyong pag-aaral. Naway tawfikan tayong lahat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga pag-aaral. So yan, jazakumullahu khairan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, jazakallahu khair, Ustad. So, may Ustad at pwede ka na po magpahinga dahil anong oras na. So, may anong naghihintay na yung crispy, di ba? Oh. Ay, ganun ba? Actually, may crispy dito eh. So, ayan, naghihintay siya. Sige, jazakumullahu khairan yan. Maraming salamat, Ustad. So, ayun guys, ay marami na nag-leave ha. So, may tanong ba kayo sa online class natin? Yung iba naguguluhan pa. Amir? Sige. Excuse lang, Amir. May question lang ako, Amir, regarding sa reflection and quiz every end of the month. Meron po this December. Hala, excuse me, yung aso maingay. Yes. Every month magkakaroon tayo ng quiz at reflection paper. And then, ano ba? Tama. Yung reflection paper, magbibigay na lang ako ng instructions, inshallah, kung paano siya gagawin. Tapos yung quiz through Google Form. Ayan, magbibigay na lang ako ng instruction next week, inshallah. At ayun, magkakaroon ulit tayo ng online class next week at maghanap ako ng pwede natin maging ustad kasi wala pang permanent na ustad para dito sa ating pag-aaral. So marami naman akong kilala dito. Inshallah makakahanap ako. And then yung lahat ng dito ay magsagot na po kayo ng assignment nyo, yung mga hindi pa nakakakumpleto. Magpasa na po kayo. Okay lang po na malate basta magawa niyo po yung assignment nyo. Yung mga bago dito ay ayan, naka-post naman sa Google Classroom yung mga assignment, yung mga lessons, andun na yung mga recorded video ng mga class natin. Naka-post na sa Google Classroom. So, mamaya i-send namin yung link tsaka yung class code paano kayo maka-join sa Google Classroom natin. Andun lahat yung video, mga module, and then andun na rin yung orientation. So ina-encourage ko yung lahat na manood kayo sa orientation kasi doon yung malalaman
doon lahat yung kasagutan sa lahat ng katanungan. Kasi halimbawa, merong natatanong paano po yung mga hindi nakaka-attend ng online class sa Google Meet. So andun yung sagot sa orientation. Yung orientation ay andun din sa Google Classroom. So panoorin nyo lahat yung buong video ng orientation para alam yung lahat ng kasagutan ay lahat ng katanungan nyo ay andun yung kasagutan. And then, ayan, na kayo ng evaluation form tsaka yung attendance form. Mag-fill up na kayo. And then kung may concern kayo or may suggestions, ay i-PM nyo lang ako. If nahihirapan kayo sa online class, ay ayun, PM nyo lang ako. And then, etong online class, lagi ko kayong pinalalahanan na i-priority nyo talaga. Kasi bago kayo maging official member ng SAIA, ay dapat meron na kayong foundation sa mga foundation sa kaalaman sa Islam, kung ano yung tamang prinsipyo ng pagiging Muslim. So napakahalaga ng mga kaalaman na binabahagi o nabahagi ng mga ustad at dapat isinasabuhay natin iyon bilang miyembro ng SAIA at bilang andito tayo sa larangan ng paggawa ng kabutihan. So napakahalaga na mayroon tayong sapat na kaalaman kapag gumagawa tayo ng kabutihan. So hanggang doon na lamang guys, yun lang yung announcement ko. If wala na kayong tanong, na i-end natin itong meeting na to. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.